What's up mga kaibigan? Magandang araw sa lahat! Welcome sa ating Ethics and Chill. Ako si Calvin at kasama ko ngayon ang ating mga special na bisita. Sina Alaysa, Hello mga kaibigan! Lady, Yo! What's up mga kaibigan? Excited na ako sa ating mga pag-uusapan ngayon. at Giselle. Hello! Ready na ako makipag-discuss? Bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng abide by the rules para sa inyo? Siguro para sa akin, ito ay ang pagsunod sa mga panuntunan o mga alituntunin na itinakda maaaring sa trabaho, negosyo, relasyon o kahit sa personal nating buhay. Bakit kaya mahalaga ang pagsunod sa mga ito? Lady, ano sa tingin mo? Para sa akin, ang mga alituntunin ay parang gabay. Mahalaga ang pagsunod dito dahil kung wala ang mga ito, maguguluhan tayo sa ating mga desisyon. For example, in school, we have rules that we need to follow like wearing a complete uniform. Yes, you're right. Sa trabaho naman, ang mga alituntunin ang nagiging batayan ng ating professionalism. If we all follow, mas magiging maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. This is important for respect and understanding. Tama naman, maganda naman ang mga punto niyo, mga kaibigan. Pero paano naman natin maiwasan ang mga pagkakataon na naiisip natin na hindi natin kailangan ang mga alituntunin? Ano sa tingin niyo? Minsan, nagiging matigas ang ating ulo. Lalo na kung sa tingin natin ay walang nakatingin. Pero sa huli, ang pagsunod sa mga alituntunin ay nagiging batayan ng ating pagkatao at integridad. Exactly! Kaya mahalaga na maging accountable tayo sa sarili natin. At kung nagkakamali tayo, dapat tayong matuto mula dito at ituwid ang ating landas. At huwag kalimutan na ang alituntunin ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa mga tao sa paligid natin. Alam kong bawat isa sa atin ay nakakaranas ng sumuway sa mga rules. Bahay, eskwelahan, trabaho, at sa iba pang aspeto ng buhay. Wanna share? Bilang panganay na anak na may strict parents, alam kong ako ang inaasahan na magpakita ng magandang halimbawa at sumunod sa mga patakaran sa bahay. Pero minsan, kahit alam naming magpipinsan ng mga bawal, nagagawa pa rin naming tumakas para manood sa basketball court. Hindi naman namin ito ginagawa para suwayin ang mga magulang namin, kundi para lang maranasan yung simpleng saya ng pagkakaibigan at bonding moments na minsan lang dumating. Sa palagay mo, ano ang lesson na nakuha mo o natutunan mo? Natutunan namin na ang pagsunod sa mga patakaran ay mahalaga. Hindi lamang para sa sarili naming kapakanan, kundi pati na rin sa pagtitiwala ng mga magulang namin. Ang mga alituntunin na itinakda nila ay hindi para hadlangan ang kalayaan namin, kundi para protektahan at gabayan kami. Kaya sa bawat pagkakataon na tumatakas kami, natutunan namin na ang kahalagahan ng pagiging responsable at ang epekto ng aming mga kilos, hindi lamang sa amin kundi pati sa mga magulang namin. Sa akin naman, ang isang rules na nasuway ko ay ang paglabas ng gabi. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa Fantasy kahit gabi na, and ang mga kasamahan namin ay nahuli ng pulis. Based on my experience, na-realize ko na napakahalaga pala ng pagsunod sa mga alituntunin. Lahat tayo ay may kalayaan na sumuway, pero dapat natin itong bigyan ng pansin dahil ito ay para sa atin. Nice! Naalala ko pa nung nagtrabaho ako sa Cavite. Siyempre, alam kong malayo ako. Hindi aware ang magulang ko na gumagala ako kahit hindi ako nagpapaalam. Even though I feel na, is this the freedom I asked for? Kasi sa probinsya, controlled nila ako. But back then, I realized, nakaka-guilty kasi if ever malaman nila, it's either mapapagalitan ako or mag-aalala sila. That's why sometimes nare-realize ko, mali ako. Kasi sariling kasiyahan ko lang iniisip ko. Di ko naisip mga magulang ko may stress sa pag-aalala sa akin. That's when I realized in life that in everything you do, you should always consider other. Not because madahadlangan ang freedom mo, but also it's for the good. Maganda ang inyong karanasan niyo sa buhay. Ako naman, share ko sa inyo ay, ako bilang isang tao, napagtanto ko na aking kamalian sa buhay, lalo na sa pagsuway sa aking magulang, dahil sa aking kawalang husay sa pag-iisip, napilitan akong maggala sa hating gabi kasama ang aking mga tropa.
Lumala kung saan. Pero kahit ito man ay nangyari sa akin, alam kong mali. Narealize ko na kung sakaling may nangyari sa akin masama, problema pa ako ng pamilya ko. Ma-stress sila at bukod doon, napagtanto ko na mali ang aking paniniwala. Sa halip sumunod tayo sa ating mga magulang o sa mga rules sa buhay, ito man ay sa paaralan o sa trabaho o bahay, mahalaga ang pagsunod dito. Minsan nakakatawang balikan kung paano tayo sumuway. Pero ito yung way, kaya tayo unti-unting nag-grow. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isang mahalagang tema sa buhay tungkol sa negosyo. Abiding by the rules they follow. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran? At paano natin ito magagamit para mapagtagumpayan ang iba't ibang aspeto ng ating buhay? Ano nga ba ang ibig sabihin ng abide by the rules sa tingin nyo? For me, sa simpleng salita, ito ay ang pagsunod sa mga panuntunan o mga alituntunin na itinakda maaaring sa trabaho, negosyo o kahit sa personal nating buhay. Kung walang malinaw na patakaran, nagiging magulo ang takbo ng mga bagay. At mahalaga, hindi lang basta pagsunod sa mga rules, kundi pagsunod sa tamang rules. Exactly. And in many aspects of life, whether personal or professional, rules serves as guidelines to ensure fairness, efficiency, and order. Kaya kapag tayo ay sumusunod sa mga patakaran, hindi lang natin ginagalang ang sistema, kundi nagbibigay din tayo ng respeto sa ibang mga tao na kasama natin sa ating journey. Tama ka dyan, Alaysa. Isa sa mga pinakamagandang halimbawa nito ay sa negosyo. Minsan may mga tao o mga negosyante na takang sumuway. Ulitin natin doon. Wala ay. Pangit eh. O mga negosyante na nagtatakang sumuway sa mga patakaran para lang makalamang. Pero in the long run, those who abide by the rules gain more trust and credibility. Nice. Naging mas sustainable ang kanilang success dahil pinapakita nila ang integrity at respeto sa kanilang kliyente at mga katrabahador. Ngayon, balikan natin ang isang mahalagang aspeto ng pagsunod sa patakaran. Ang pagkakaroon ng disiplina, kadalasan hindi madali ang pagsunod sa rules. Lalo na kung ikaw ay tinutukso ng mga shortcut o mga mas mabilis na paraan para magtagumpay. Pero ang mga taong may disiplina, sila ang nagtatagumpay. Dahil natutunan nila kontrolin ang kanilang sarili at unahin ang tama bago ang madali. That's true. Disiplina talaga ang key factor. Isa pang dapat tandaan, when you abide by the rules, it's not about limiting yourself, but empowering yourself. You are building a foundation of trust not only with others, but also with yourself. And that leads to long-term growth and success. Agree ako dyan. Alam mo, ang pagsunod sa patakaran ay hindi lamang tungkol sa sarili, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malasakit sa iba. It builds a culture of respect, cooperation, and fairness. Bago tayo magtapos, anong huling mensahe na nais ninyong iparating sa ating mga tagapakinig? Gusto ko lang ipaalala na ang pagsunod sa mga alituntunin ay hindi hadlang sa ating kalayaan. Sa halip, ito ay nagbibigay daan para sa mas maayos na buhay. At mahalaga na maging flexible tayo. Minsan, kailangan natin suriin ang mga alituntunin at tingnan kung ito ay nakakatulong pa sa atin. Ang pagsunod sa mga alituntunin ay nagsisimula sa ating puso at isipan. Sa huling bahagi ng episode na ito, nais kong ipaalala sa ating mga tagapakinig na ang pagsunod sa mga patakaran ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Yun man ay sa personal na buhay, karera o negosyo, hindi natin kailangang laging hanapin ang pinakamadaling daan. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa tamang daan. Dahil dito, natin matututunan ang tunay na halaga ng integridad, respeto at disiplina. Nice. At dyan natatapos ang ating episode sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong mga insight, Alaysa at Lady at Giselle.
Sana ay marami tayong matutunan sa araw na ito tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga patakaran. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Calvin Arroyo, ang inyong host. Muli, ako si Calvin Arroyo, ang inyong host, at ito ang Ethics and Chills. Stay tuned, stay true, and always strive for success the right way. Salamat! Bye!